So, good afternoon guys. Ngayon ay alas 4 na ng hapon. So, kung mapapansin nyo, nandito tayo sa napakagandang CB650R. Kung nakita nyo yung ating post na nabenta na natin si AV. So, ito yung kapalit ni AV. Wala pa siyang pangalan. Medyo tinitignan pa natin kung ano magandang pangalan para sa kanya. So, pupunta tayo ngayon ng Takara Tires para magpakabit ng bagong gulong. Sana hindi tayo matraffic dito sa Commonwealth dahil sobrang stricto na ngayon dahil sa NCAP. Nakikita ko kasi sa social media na iisa lang ang lane yan. So doon tayo doon tayo dadaan sa lane na yun. Baka tayo ay madali ng NCAP. Good luck sa atin. Ako, Diyos ko, first time ko lang dumaan dito ng may NCAP tapos big bike pandala. Huwag sana mag-overheat tong CB650. Baka mamaya mag-overheat pag sobrang bagal. Problema pa naman ng mga big bike ngayon pag sobrang traffic. Diyos ko. So hindi pa natin nakakabitan ng cellphone holder. You know. Hindi pa natin nakakabitan ng cellphone holder kaya hindi ko pa alam yung mapa. So ngayon, pinapakinggan ko lang yung sasabihin sa akin ng intercom ko na nakakonect sa phone, sa Google Maps, kung saan tayo pupunta. Kasi last na nagpunta tayo sa Takara Tires, medyo kalimot ko na kung saan tayo dumaan eh. Yun pa yung palit natin ng gulong ni EV. Medyo may katagalan na rin. Talagang walang lumalampas sa lane na to ah. Uy, bakit si Kuya pwede? Pwede ba ako dun? Ang hirap pagka ganito. Eh paano na lang kung tikam pa nga. Anyways, paano pa kung 1000cc dala mo, diba? Medyo parang hirap pagka na-traffic ka dito. Yung wala kang ibang choice kundi dito ka lang. Ayun, so kung napakinggan nyo, nga pala, yung nakuha natin may quick shifter na. So medyo ease na rin siya sa shifting. Though wala namang problema sa akin kung walang quick shifter, kasi sanay naman tayo mag rev match. So yun nga, isa lang sa kinagandahan, bonus kumbaga, na feature dito sa nabili nating motor. So tinakbo lang niya is 44. Simula nung pagkakuha natin, pina-change oil natin, so nireset natin yung trip. Ganyan ginagawa ko para madali kong makita kung 4 PMS na yung motor. Kasi medyo makakalimutin tayo pagka yung auto lang yung nakalagay eh. Well anyways, going back to the bike. So itong nakuha natin is naka-remap na rin daw. Hindi ko alam kung sino nag-remap. Kawanan Diyos sana, okay yung nag-remap. Kasi nakasubok na rin naman tayo ng ibang CB650. At saka yun nga, ang makikita ko is ibang-iba yung response nito doon sa mga CB na nasubukan ko. So pakiramdam ko talaga nga naka-remap siya. Hindi lang natin alam kung sinong nag-remap at saka ilan na yung lumabas na power, at saka yung tawag dito, yung torque, di ko alam eh. Tsaka yung vibration is hindi naman siya ganun kalakas. Baka siguro dahil na-remap na or something like that. Hindi ko alam eh. Hindi rin ako makakapagsabi ng mga tips sa inyo sa pagkuha ng second hand, kasi ako, sigamit lang ako eh. Sa totoo lang, may mga tropa tayong mekaniko, awa ng Diyos, na tumutulong sa atin para sa pag-ayos ng motor at saka pagkukumpuni at saka pag-check na rin kung okay. So far okay naman daw ito. Wala naman daw problema. Teka lang, kala ko ba motorcycle lane to? Bakit dito tayo napunta? So saan tayo pupunta ngayon? Babalik tayo. Okay. Ala, paano to? Sagasaan ka bigla ng diba, bus? Back to motorcycle lane. Ang kulit ng laban dito oh.
Tapos may jeep. Putik. Ano to? Lalabas ako dito, oh. Tapos babalik ulit tayo pag may chance. Ano pag walang chance, huli ka? Nope. Hirap ah. Mahina pa yung busina nito. Malakas pa pag binomba mo eh. Inspection site. Oh. Oh, nawala ng motorcycle lane. So kahit saan na ba to? Mukhang kahit saan na yata. Walang ano eh, walang markings. Nga pala kung anong ilalagay natin na gulong dito, hindi ko pa alam. Currently, naka Diablo Rosso 3 to. So, ako hindi ko alam kung anong ilalagay natin. Napakalayo pa ng pananggalingan natin. Papabomba si kuya eh. Ang current size pala nito is nasa 190 yata yung likod. Ang stock nito is 180 eh. Di ko alam kung babalik natin siya sa stock or ganito pa rin, malaki. Sa pagliko naman, wala namang problema. Though comparing sa ano kay EV sa Ninja natin, mas mabilis talaga yung iliko. Kasi medyo, ewan ko ba, parang gumaan na ang ano nun eh. Gumaan na yung body nun eh. Medyo marami na tayong kinalas doon. Though quality naman yung mga kinabit natin. So hindi naman siya basta tanggal lang. Yung bumili nun, binalik natin yung mga stock parts na tinanggal natin. Hindi ko alam kung ibabalik niya sa stock or ano, ewan ko, hindi ko alam. Siya nang bahala dun. Sana alagaan niya lang si EV. Medyo nami-miss na rin natin kasi ang dami na nating pinagdaanan doon sa motor na yan, tsaka ang dami na nating napuntahan. Not sure with this one, with this CB na wala pang pangalan is kung saan tayo mapapadpad. Subukan natin siya dalhin sa norte, kung saan malamig ang lugar dahil napakainit dito sa sa Metro Manila. Nag-uulan naman pero alam mo yun, iba pa rin yung fresh air. Maganda naman siya dalhin eh. Pero comparing talaga sa baka dahil nasanay lang din tayo. Pwede ba dumaan dito? Ano ba to? Bike lane? O ay bike lane siya. So hindi pwede. Dito tayo. Tiis-tiis para di mahuli. Sa pagsisingit-singit naman, mukhang same lang. Ay hindi, mas malapad pala to ng konti. Baka dahil sa side mirror ko nag-aalangan ako. Pero kay EV wala eh. Pagpasok tong kamay natin, pasok na yung buong katawan nun. Medyo naliligaw na tayo guys. Parang hindi yata ito yung napuntahan natin dati Pinipilit kong alalahanin kung dito tayo tumaan Parang hindi. So Caloocan na rin naman na to. Turn left on the Sapote. Ito. So nasa na sila? Yun. So guys, mission fail tayo dun sa sa Takara. Mali yung napin natin. Imbis na South Caloocan, sa North Caloocan tayo napadpad. Kaya sabi ko parang hindi familiar tong daan na to. Yung pala, iba yung Takara na napuntahan natin. Takara pa rin naman siya. Ang problema doon, wala kasi silang wheel balancing. So pinapabalik na lang nila ako kinabukasan, which is malapit lang naman yun doon sa natin, sa bahay natin. Baka try natin ipagpaliban muna yung gulong. Pero ayun, talagang ating priorities. Pero buti na lang, may pupuntahan din tayo dito sa lugar na to, yung Yuki Moto, kasi susubukan naman natin yung handlebar riser para tumaas tong handlebar. Wala lang, susubukan ko lang kung okay siya.
Kasi ang idea natin is maging relax. Though relax naman na sa akin to. Kumpara ko naman dun sa Ninja ko na talagang subsob, ito relax na sa akin to. Pero ewan ko, subukan lang natin. Wala namang mawawala kung susubukin natin yung mas relax na version. So yun, update ko kayo pagka malapit na tayo doon. Alam ko kakaliwa na lang tayo dito eh. Ayun, dito na. Doon po ba sa loob? Ay, sige po. Ricardo, music off. Nakarating din tayo. Ayan, so katatapos lang natin dito sa Yukimoto. Medyo ginabi na tayo, 7 na. So salamat sa mga tumulong sa akin dito. Ang ganda. Nag-relax nga ang ating kamay. So subukan na natin siya. Sir, thank you ah. Salamat. Oy, relax. Sumarap nga. Tapos pinakabit na natin yung ating quad lock. Kasi ang hirap talaga kanina na walang mapa. Talagang patigil-tigil ako kanina para lang tumingin ng mapa. Ngayon nandito na siya, madali na siyang makita. Tapos dumali na rin yung shifting, in-adjust nila. Grabe, ang galing. Ang lupit. Next ko na lang siguro is pa-adjust ko pala to. Medyo malayo sa kamay. So 1 oras pa babiyahin natin. Pauwi. Ganda. Ayos. Pwede na to pang long ride. Kaso sapul na sapul talaga yung hangin. Pero alam ko nang sagot dun. Sumarap na. Hey, di masyado stretch yung likod ko. Parang konti na lang, ano na to eh. Yung si Calix na to eh. Dumali pati yung shifting niya. Ang galing ng pag-aayos nila dun. Pati yung clutch ko. Yung clutch lever ko naayos nila. Ay, ang sarap. Solid ah. Nice, nice. Worth it. Katuwa naman yun. Hindi man tayo napagbigyan ng ano ngayon sa gulong. Hindi man lang tayo napagbigyan. Pero sulit tong napuntahan natin. Kasi kung tumama na dun tayo sa South Caloocan na punta sa main office ng Takara, I mean sa main branch ng Takara, hindi natin mapupuntahan tong si Yukimoto. Ayos. Madali na siya i-maniobra ngayon kasi hindi na ako kailangan. No more back pain. Kaya binitawan natin si EB kasi medyo sumasakit na yung likod natin. Kaya dito tayo sa pangtituhan. Dito na tayo ulit sa Commonwealth. Teka, ba't nagwawala na yung mga ano dito? Kala ko ba dito lang tayo sa motorcycle lane? And anyways, yun. Yung upgrade natin ngayon is yung riser na sobrang ganda. Ang laki ng difference dun sa stock. Sipi mo, yun lang binago mo pero yung comfort, iba.
Tapos pinalitan na rin natin tong nandito sa taas. Ito. Kasi may nakita silang hindi maganda doon, so pinalitan na nila. Tapos yung ating clutch inayos. Tapos yung teka lang, nasaan na ba yung motorcycle lane? Biglang nawala. Nawala yung linya eh. Ayun, dito tayo. Kaso may jeep. Paano to? Diba ako ma-overtake? So yun, yung mga binago natin. Tapos in-adjust nila yung sa shifting ko. Grabe. Hindi ko alam kung paano nila ginawa yun, pero sobrang smooth na. Pati yung vibration, halos wala na rin, no? Vibration ko na lang na nararamdaman eh, yung sa daan eh. Ang sarap, sir! Smooth na. Long ride na lang talaga kulang. Ay hindi, tsaka gulong pala. Kailangan natin yung gulong. Yun talaga pinaka-importante. Babalikan natin yung main office ng Takara, tapos doon tayo magpapakabit para dito sa ating CB. Baka may naiisip kayong pangalan dyan, suggestion na. Habang wala pa tong pangalan. Lo. Sige, pasok. Oh, lumipat na yung dito na. So, marap na yung shifting. Sayos ah. Kanina, okay naman siya. Wala siyang problema. Pero ngayon, ang laki ng difference sa shifting. Lumambot pa. Malambot na sa akin noong umpisa. Malambot pa. Sabi ng mga mekaniko doon, matigas na daw yun. Sabi ko, grabe. Tigas na pala yun. Ngayon, sobrang lambot. Tapos pinadali na yung paghahanap ng neutral. So, yun doon ako na problema ng umpisa. Paghanap ng neutral na to. Kasi unlike dun sa Kawasaki natin, may positive neutral siya. Madaling hanapin yung yung neutral niya. Dito, smooth na. Okay na rin ng neutral. Kasi yung una, pagka galing kang primera, pasok agad segunda. Pag segunda, pababa mo sana, akala. Wala talaga. Siguro mga nakasampung sundot ako doon. Sarap na niya gamitin, grabe. Sabi ko nung una, baka magpalit ako ng motor eh. Pero nung nakapag-riser ako, grabe. Shit, sarap. Hey! Makalikurin. Buong araw traffic. Ayos. Ipang long ride na naman tayo na ito. Sarap humataw pag naka-naked. Pero sa expressway, kawawa ako nito sigurado. Kailangan medyo mabigat-bigat yung helmet ko para hindi madala ng hangin. Let's go. Hoy! Hi!
Ay! Oh! Talbog ko. Talbog lang eh. So ang mga upgrades na nagawa na natin dito, umpisa is yung ilaw niya. Kasi alam ko na napakahina ng ilaw nito, ng stock headlights. So unang-una kong ginawa is yung ilaw. Naglagay tayo ng CR4 kasi which is enough na yon para sa akin. Ayoko na sobrang lakas. Nakakahiya rin to buksan eh. Kung bubuksan ko man siya, yung sakto lang na makikita ko yung daan pero hindi yung nakakasilaw. Kasi pag sumilip ka sa harap niyan, talaga namang nakakasilaw. So yun yung isa. And then pangalawa itong riser para mas maging relax ang ating position. Para mas relax at saka pangtituhan. Medyo sumasakit na yung likod natin. Tapos PMS na rin natin to. Ayun. Shoutout nga pala sa tropa natin, si Boss JL. Siyang nag-PMS tsaka naglagay ng ilaw. Kung gusto nyo ng mga GR, meron siya doon. Tapos doon kay UK Moto, talagang dalahan daw yun ng mga CB. So marami sila din na napansin na inayos nila, katulad nitong clutch at saka yung sa quick shifter, yung shifter yan. Salamat dyan sa dalawang yan. Ako, laking tulong. Gumanda lalo. Tsaka balanse oh. So dito ko natatapusin yung video. Medyo matraffic na sa dadaanan natin. Salamat sa mga nanood. At abangan nyo kung ano mga upgrades ang gagawin natin dito kay CB. Or papalitan pa natin siya. Hindi pa natin alam eh. Hindi ko pa pinapangalanan eh. Kasi pag pinangalanan ko na, talagang ano na to. Pang pinali na talaga. For now parang temporary pa lang muna siya sa akin. Tinatansya-tansya muna natin ang kanyang mga abilidad. So ayan, na traffic na tayo. Salamat guys sa panonood. Until our next adventure. You know, nakakamiss oh.